Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Good morning po sa mga nandito sa North America. Magandang gabi naman po sa mga nasa Pilipinas at sa ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ngayong umaga dito po sa Tinig ng Pag-asa. Gaya po ng atin pong naipangako kahapon, atin na pong pipiliting tapusin ang atin pong naging serye ng pag-aaral sa common mistakes couples make in a marriage. So part 2 na po tayo ngayon, ano po? So pangalawang part na po ito at pipilitin po nating tapusin, pero in regards to marital relationship, pangatlong araw na po natin itong pinag-aaralan actually. Pero yung pong unang araw, yung mga problems in marriages, tapos po ngayon naman yung common mistakes na nakikita po natin na maaaring makatulong sa buhay nating mag-asawa. So atin po munang tingnan muli ang talata, At una nating tandaan, the goal of marriage is not our happiness, but rather God's glory. Kapag ganito po ang ating nasa isipan na ang goal ng ating pag-aasawa ay para bigyang kaluwalhatian ng Diyos instead of seeking for our happiness, magtatagumpay po tayo. Kasi po pag ang goal natin ay for our happiness, kapag hindi ka na happy, ang una mong gagawin, tatakasan mo ang relationship. At ganito po ang nangyayari sa maraming mga pag-aasawa ngayon. Ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng breakup sa marriage, kaya nagkakaroon ng divorce at ng paghiwalay, dahil ang unang hinahanap ng tao sa pag-aasawa ay ang kanyang kaligayahan. And in reality naman talaga, hindi naman laging masaya ang pag-aasawa. Tama po ba? Hindi naman perpekto ang buhay pag-aasawa na walang problema. So sa loob ng bond of marriage, you will experience a lot of things. Ang tanong, pag dumarating na ba yon, ibig bang sabihin, o kapag dumating na yung panahon na hindi ka na masaya, ang solusyon ba doon ay ang pagtakas o paghiwalay? Kaya nga binibigyang emphasis natin sa pag-aaral natin dito sa TNP na ang goal ng marriage is not our happiness but rather God's glory. Kapag hinanap mo lagi ang glory ng Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos sa anumang iyong ginagawa, gaya ng binabanggit sa 1 Corinto 10:31, kumakain ka man o umiinom o anuman ang iyong ginagawa, gawin mo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Doon, mararanasan mo ang katagumpayan, hindi lang ng pag-aasawa, kundi ng lahat ng iyong pinaplanong gawin. Amen? Now again, let us go to Ephesians chapter 5, verses 15 to 17, at ito po ang paalala ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa Epeso. Ang sabi po niya, "Be very careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is." So I would like you to consider verse 17 right now, kasi kahapon halos natalakay na po natin ang lahat tungkol dyan . Pero gusto ko pong pagtuunan natin ang verse 17, huwag tayong maging mangmang upang ating maunawaan at maintindihan kung anong kalooban ng Diyos. It takes wisdom to know the will of God. It takes wisdom to understand the will of God. Kaya sa umaga pong ito, sa pag-aasawa, importante yon. Hindi lang daw po natin i-capitalize ang every opportunity dahil masama ang panahon, kung hindi maging matalino tayo sa pamumuhay. Ngayon, paano tayo magiging matalino? No, let us look at the common mistake that most people usually do sa kanilang mga married life. At minsan po, aaminin ko sa inyo, kapag nagme-mensahe po ang inyong lingkod dito, ang una pong tinatamaan ay ang inyong lingkod. So, ang una pong natututo sa mga pag-aaral dito sa TNP ay ako. At ako rin ang unang umaaray sa mga salita ng Diyos na ating pinag-aaralan. Sapagkat guilty naman tayo lahat ng mga bagay na ito. Now, let us go and review kung ano yung pinag-aralan natin kahapon. Some common mistakes
that most of us usually make in marriage. Natalakay na po natin yung more me in a marriage or selfishness. So, yan po yung unang mistake. Kaaway na kaaway ng pag-aasawa yan yung me attitude, yung selfishness, yung lagi na lang ikaw, lagi na lang damdamin mo ang importante, lagi na lang ikaw ang dapat masunod. So, pag ganun po, yun ay mistake and it will lead to more mistakes. Hindi po ba? So, kung gusto niyo pong alamin yung mga talata tungkol dyan at yung paalala ng Biblia, balikan niyo na lang po yung message na ito kahapon sa part 1. Pangalawa, comparing or competing. This is also common mistake. Kapag kayo nagkukumpara at nagkukumpetensya sa mga atensyon. Atensyon ng anak, atensyon ng kaibigan, atensyon ng mga mahal sa buhay, nagkukumpara kayo ng sweldo, nagkukumpit kayo sa karir, at pataasan ng kinita, pataasan ng nagiging contribution, comparing ng mga natatrabaho at hindi natatrabaho, comparison ng kung sino pagod at hindi pagod. Kapag ganon ang pag-aasawa at ganon ang nangyayari sa relationship, patungo ito sa malaking suliranin pa. So, yan ay common mistake. Avoid that. No po? Pangatlo, yung financial irresponsibility. Maging ang Biblia nagsasabi, wag daw papakainin yung mga tamad Yun po ay blatantly sinabi ni Apostle Paul sa mga kapatiran. Huwag niyo papakainin yung tamad. Ibig sabihin, may duty tayo to produce and to work. And it is our responsibility na huwag papasok sa pag-aasawa kung walang kahandaan sa financial na bagay. Hindi naman po pwede kapag iiyak yung anak mo at basa ang diaper, ang sasabihin mo, pasensya ka na anak, mahal ko nanay mo. So hindi sapat yung nagmamahalan kayo para kayo mag-plunge in agad sa relationship. It is very important na tingnan ninyo, am I capable enough to enter into marital relationship? Hindi naman po pwede, nagsasama na kayong dalawa, umaasa pa rin kayo sa mga nanay ninyo. Can you imagine, gaano karaming mga ganong klase ng relationship na walang kakayahan financially, and then hindi iniisip yon, ang kanilang nasa isipan, nandiyan naman ang nanay ko, nandiyan naman ang tatay ko, papakainin naman kami. So yun po ay kahinaan ng mga pag-iisip pagdating sa bagay na ito. Kaya nga sabi ni Pablo, do not live as unwise but wise. No, importante ang karunungan sa pagpasok sa pag-aasawa. Hindi po pwede ang bahala na. So, ito po ay common problem, mistakes that couple do most of the time in their married life. Pang-apat, sexual immorality. And this is beginning on the thought level. Akala ho natin minsan ang immorality, yung actual act na lang ng sexual union. Hindi. Na po, ang dami pong talata po tayong binasa kahapon na yung nag-iisip ng may pagnanasa sa kapwa, nanonood ng pornografiya, o kung anumang mga ini-entertain sa imagination, adultery na po yon. At yung po ang sinasabi ng mga talata ng Biblia, Mark 7:21-23, at yun po, kung gusto nyo balikan nyo na lamang po. Natalakay na po natin kahapon yan. Panlima, drugs and alcohol and many other vices, mga bisyo. At ito po mga kapatid ay common mistakes din. Yan nagiging dahilan ng paghihiwalay talaga yan Drug addiction, alcoholism, o yung alcohol addict, o anumang klase ng addiction. Minsan hindi naman addict sa alcohol, hindi naman addict sa drug, addict naman sa online game o sa computer games. Minsan katatanda na, minsan natatawa na lang ako Ang tatanda na, mga nagsisipag, may mga anak na kakompetensya pa yung anak sa video games. Can you imagine? Hindi na nag-grow, minsan, yung mga responsibilidad na dapat gawin, hindi magawa. Dahil, alam nyo po, napaka-addictive niyang mga games na yan Yung mga computer games na yan, ano ba napapala dyan? Wala, sasakit lang ang puwit mo dyan, kamay at ang likod. Tapos pag natapos yung games, wala naman. Nanalo ka ba? Yumaman ka ba dyan sa games na yan? Okay lang sana kung nagiging hanap buhay gaya na ginagawa ng iba. Pero wala naman Wala kang nagiging pakinabang dyan. Pero
that is one sort of an addiction. Hindi lang mo yun, marami po addict din sa basketball, sa mga sports game, at kung ano-ano pa. So, anything na masyado mong kinahuhumalingan na nagiging daan na ito ng conflict sa iyong relationship sa asawa, mistake yon. Kailangan mong malaman ng prioridad mo. Kung ikay ama ng tahanan, kailangan alam mo na you need to step up sa responsibility to your children. Kung wala pa naman kayong anak, ay pinaghahandaan mo naman yon. Kung buntis pa lang ang misis mo, alalayan mo yung misis mo sa kanyang pagbubuntis. Napakahirap sa isang babae na dumadaan doon sa maraming changes ng pagdadalang tao, katulad yung mga emotional imbalance na yan, hormonal imbalance na yan, na nagiging moody yan minsan, nagiging cause ng conflict, yung tingin niya ay kawalan ng interest ng kanyang asawa sa pagmamalasakit sa kanya. So, importante yun, no po? Pero kung ang lalaki may mga kinahihiligan, hindi lang po yung alcohol at saka yung drugs, nagiging cause yan ng marital conflict. Ayan. So, pang-anim, ito na po yung bago. Ngayon natin sisimulan ito. Ayan. Ito po importante. Number 6, mismanaging your time. Time management bang usapan dito? No, I would like to dwell specifically yung oras na ibinibigay mo sa iyong asawa at sa iyong pamilya. Sabi po ni Apostol Pablo, hindi po ba binasa natin, we need to be wise. Paul says that if we were wise, we will make the most of our time. Po, mamuhay daw tayo, capitalize, grab every opportunity to live wisely, sapagkat the days are evil. But it is easy to fall into the workaholic trap where you neglect your family. Po, minsan hindi naman masama. Yung pinagkakaabalahan, hindi naman games. Ang pinagkakaabalahan, hindi naman bisyo. Ang pinagkakaabalahan ay may kinalaman naman sa pagkita ng pera. Pero ang problema, addict naman sa pagkita ng pera. Talaga namang minsan may trabaho na full-time, meron pang part-time na para bang mauubusan na ng panahon sa pagkita ng pera. Nakakalimutan natin na sa mga oras na ginugugol natin para sa mga bagay na ito, meron naman tayong mas mahalagang oras na isinasakripisyo. Hindi niyo po ba napapansin? Ang mga bata picturean mo, no? Picturean mo. Ako mahilig po ako mag-picture mag-post sa Facebook ng mga pictures. 10 years ago, nung bagong dating po ako rito sa Winnipeg, or 12 years ago, bawat linggo po, pinipicturean ko yung mga bata sa church, yung mga church members. Tapos yun, linggo-linggo po yun, pinopost ko sa Facebook. Ngayon, pag may mga church activities, o kaya may mga anniversaries, naghahanap sila ng pictures. Pupuntahan lang nila yung Facebook timeline ko at yung pictures ng mga naipost ko sa Facebook. Doon nakakahanap sila ng mga pictures nila. May mga members nga ng church, kung gusto maghanap ng lumang picture nila, puntahan lang nila yung Facebook ko, makikita nila Kaya lang, ang Facebook ngayon, madaya na 10 years na lang po ang ipinakikita After 10 years, binubura na nila yung pictures, binubura na nila yung mga naipost mong videos. Hanggang 10 years na lang. Ganun pa man, kung gusto mong hanapin yung mga nangyari 10 years ago, meron po akong archive nun sa Facebook ng mga bagay na yon. Ano po mapapansin mo? Ang laki ng difference nung bata 10 years ago, ngayon. Yung 8 years old nung 10 years ago, 80 na ngayon. Yung mga bata na dinatnan ko sa Sunday School nung 7 years, 6 years, ngayon po ay 80 na nagtatrabaho na sila. At sila po ay mga dalagat binata na nasa church. Noon po ay mga naglalaro pa, Jack and Poy lang, laro nila, takbuhan sa church. Ngayon may mga akay-akay na mga boyfriend yung iba. May girlfriend na rin yung iba. So makikita po natin ang bilis ng panahon. At sa mabilis na takbo ng panahon, ang daming namimiss ng magulang. Maraming namimiss ang magulang na minsan talaga namang importanteng okasyon sa buhay ng pamilya. Hindi na pagtutuunan ng pansin dahil masyadong busy. Saan? Sa pagkita ng pera. So, alam niyo po mga kapatid, ang demonyo ay napakahusay sa pagbibigay sa atin ng maraming atensyon at ng attractiveness of this world para tayo'y magkaroon ng interest sa kanya. And because of the interest we give to the world, meron tayong isinasakripisyong interest na dapat nating pagtuunan ng pansin. At ito ay ang ating pamilya
o ang ating asawa. Tingnan niyo po, naglista po ako ng 10 epekto ng lack of attention in a relationship. So, mismanaging your time, kapag hindi mo ito nagagawa, meron ka na neglect. Ang tanong, ano epekto of lack of attention in a relationship? Ang isang bagay na hindi mo binibigyan ng attention, ano pong nangyayari? Naranasan nyo na po bang magtanim? Pagkatapos yung magtanim, ay nakalimutan ninyo na bigyan ng atensyon ang inyong itinanim. Ano pong nangyayari? Dito po sa bahay namin, bawat okasyon ay make it a point na ibibili si Dang ng orchids. Hindi naman po mura din ang orchids dito kasi nga orchids pan-tropical, tropical climate. At medyo mahal, pero ang gaganda ho ng orchids dito. So, birthday, special occasion, kung ano man, may orchids siya sa akin, binibili ko po. At ang ginagawa po niya, inihahalera po niya sa bintana kasi yung amin namang pong bahay, wala kaming malaking bintana na lampasan yung araw para makapag-propagate ka ng mga tropical plants sa loob ng bahay. Wala po kaming ganun Naiinggit po ako doon sa malalaki ang bintana na pwede silang magtanim ng mga tropical plants. Kami po wala, very limited yung sunlight na pumapasok sa bahay namin. Kaya doon lang ito nilalagay ni Dang sa mga bintana. Bintana ng kanyang mga anak. Sa bintana namin, meron pong mga orchids doon. Pero alam niyo po mga kapatid, noong nagkasakit si Dang, may isang bagay na hindi niya napag-ukulan ng pansin at ito po ay ang kanyang mga orchids. At dahil siya po ang gumagawa nito, ako naman po nagbibigay ng atensyon sa kanyang paggaling, sa chemo at sa kung ano-ano pa. Napabayaan namin yung orchids. Lahat ng hindi mo nabibigyan ng atensyon, eventually, namamatay. Ganun po ang nangyari sa aming mga orchids. Nako, late na po namin nakita, tuyong-tuyo na po, mga patay na, ganun po. At ganun din po sa lahat ng may buhay. Ang lahat ng may buhay, nangangailangan ng atensyon. At kapag hindi po natin to binigyan ng atensyon, eto po ang nagiging epekto. Una, if you lack attention in a relationship, you will lose the connection. And this is the most apparent effect if you stop giving your spouse the love and attention they deserve. Ano mangyayari? You drift farther apart. Yung mga dating masasayang kwentuhan ninyo, nung kayo binata at dalaga, yung mga oras na kinasasabikan ninyo, pag hindi mo na yun nabigyan ng attention, ano mangyayari? Natutulog nga kayong magkatabi sa kama, gigising kayo kinabukasan, magkikis na lang kayo, hi, hello, and then goodbye. So, darating kayo sa point where you have to hear your spouse ask, why do I crave attention? And the attention and love that should always be present in your relationship, hindi na niya makita sa'yo. So before you lose that special bond, learn to give undivided attention to relationship. Because kung mangyayari po yung lack of attention, you will lose the connection. Ito po mga kapatid, ang common problem. At very common, kapag tinanong mo ang couple na naghiwalay kung anong dahilan ba't sila naghiwalay, sasabihin ng isa o dalawa, silang dalawa, amin nila, we lose the connection. Hindi na kami nag-uusap. Pag nag-uusap man kami, bills na lang ang pinag-uusapan namin. Wala na kaming quality time. So yung mga ganon, they lose the connection. Pangalawa, nagiging insensitive. That is also the effect of lack of attention, being insensitive. Lack of attention in relationship will make us insensitive to many ways. In time, we will no longer see our spouse needs. Hindi na natin alam yung kanyang pangangailangan. The bond that we need to work on, the relationship, hindi na natin, nawala na sa atin. And yung family that we are trying to build, hindi na natin mabuo ngayon. No matter what reasons you have that are causing you not to pay attention to your spouse, tandaan mo, it is not worth it. Kung ano man ito, kahit na pinagkakakitaan, kahit pera, kahit negosyo, o mahalagang bagay sa'yo, kung itong umaagaw ng attention mo para sa asawa mo, take note, it is not worth it. Because you will begin to become insensitive sa need ng asawa mo. At nakakalungkot, no? Napakaraming mga taong insensitive For instance, alam na niyang magkandakuba na yung asawa sa pagbitbit ng isang bagay, manong tulungan man lang.
Wala na yung mga gentleman yata ngayon eh. Wala na yata yung magbubukas ng pinto para papasukin yung asawa. Minsan, hindi mo na nakikita yun eh. O yung akay-akayin man lang yung asawang buntis. O kaya, silbihan yung asawa ng pagkain. Wala na yatang ganon. Bakit? Naging insensitive na ang mga lalaki o ang mga, hindi lang lalaki, pati mga babae sa need ng kanilang asawa. Tandaan ninyo, pareho man kayong pagod, pareho man kayong hirap maghapon sa pagtatrabaho, maging sensitibo kayo sa pangangailangan ng asawa nyo. Be sensitive about the needs. Not your needs, but the needs of your spouse. Alam naman natin, it is better to give than to receive, no? Pero ang realidad, pag nagbigay ka, tatanggap ka. Yun po yun eh. Yun po yung prinsipyo eh. No? Pag nagbigay ka, if you give, you will receive. Pag insensitive ka, anong tatanggapin mo? Hindi mo nga nakikita yung pangangailangan ng asawa mo. Ganon din ang mangyayari sa iyo. At minsan, nagtitikisan na lang. Ang term doon, nagtitikisan. Dead man na lang. Bahala ka. Kung hindi mo ako mapansin, hindi na rin kita papansinin. And it will lead to what? It will lead to, divorce or separation. Pangatlo, it will lead to poor self-esteem and self-worth. If your spouse gets used to being ignored, laging hindi pinapansin, hindi binibigyan ng atensyon, ano magiging dulot nito? Magkakaroon siya ng poor self-esteem. Hindi na ba ako maganda kaya hindi niya ako pinapansin? Hindi na ba ako mabango kaya hindi niya ako hinahalikan? Hindi na ba ako kaakit-akit kaya hindi niya ako sinasama mag-date sa labas? So nagbibigay ito ng poor self-esteem sa asawa natin. Ganon din naman, babae at lalaki, parehas ito. Ikaw pa rin ba ang laman ng kwentuhan niya sa kanyang mga barkada? Kapag kasama niya yung kanyang mga dating kaibigan na ikukwento ka pa ba o ayaw ka ng pag-usapan, ayaw ka ng i-share, ikwento. O kung napag-uusapan ka man, ang dahilan ng pag-uusap ay ang pagiging insensitive mo, ang kawalan mo ng koneksyon, at ang pagwawalang bahala mo sa relationship. Maraming ganon, hindi po ba? Napakasarap na kapag yung misis mo ay nakikipagkwentuhan sa iba, ikaw ang bida. At ganun ka rin naman kapag nakikipagkwentuhan ka, bida yung misis mo sa iba. Pero kapag ikaw ay kulang ng atensyon sa asawa mo, nangyayari bumababa yung self-esteem. No? Nawawalan ng kumpiyansa. At minsan tuloy ay lumiliit yung tingin sa sarili, wala ng self-worth. Ayan. So, they will start to think that they are not getting enough attention in a relationship, maybe because they are not worth it. And that feeling can break anyone. Yan. Susunod po, pang-apat, lack of intimacy. Siyempre, kapag walang attention, mawawala? Intimacy. Kaya pag merong naghihiwalay, tanungin mo, anong cause ng hiwalay? Wala na, intimacy. Ano po? At ang nangyayari kapag nawala yung intimacy niyan, papasok tayo doon sa panlima. Pero bago yung panlima, ay intindihin muna natin at yung aspeto ng intimacy. Pagdating sa intimacy, hindi lang naman sexual relationship ang pinag-uusapan dyan. Pero alam niyo po mga kapatid, napakahalaga ng sexual relationship sa mag-asawa. Para sa mga lalaki, and I'm speaking on the point of view of the man, pag mag-away man tayong maghapon, hindi man tayo nag-usap maghapon, pero pagdating ng gabi, magniniig tayo. Para sa lalaki, tapos na ang lahat ng problema doon. Wala na tayong dapat pag-usapan. Solve na ang problema natin because of that. Sa lalaki kasi sagrado yung sexual union eh. Pag nagkaroon ng sexual union ang mag-asawa, ibig sabihin nun, muli ay nagiging isa tayo physically. At pagdating, ako po kasi ganun eh, ewan ko yung ibang lalaki, pero para sa mga lalaki, kapag ako'y nakipag-isa sa iyo, pinatatawad na kita, at ang dalangin ko, patawarin mo rin ako, wala na tayong pag-uusapan. Pero mga kapatid, kapag hindi ka nagbibigay ng atensyon, sinong magkakaroon ng gana na makipagtalik sa iyo? Kaya even the sexual relationship are connected with your giving or not giving attention to your spouse. Tama?
Kaya, it is because you no longer love them, or is it because he or she no longer seem beautiful, or are you just honestly busy, kaya hindi ka nagbibigay ng atensyon? But if you ignore your partner, then most likely, there is also no intimacy involved in your relationship. Tama? At ngayon, pag wala at nawala ang intimacy sa mag-asawa, it will slowly destroys your relationship, and ang panlima ang susunod, you will become vulnerable to infidelity. Tandaan po ninyo, a person who has no attention from their partner can react in different ways. Una, they may seem sad and depressed at first, but the lack of attention in your relationship will open new doors for people to make their move on your spouse. So kapag hindi mo binibigyan ng atensyon ng asawa mo, syempre malulungkot yon. At kapag laging malungkot yon, nagbubukas ng pintuan yon sa mga mapagsamantala. Mapagsamantalang sino? Mga ka-office mate. O bakit ka ba laging malungkot? Ngiti ka naman dyan. So araw-araw ganon, may tagapagpangiti na sa kanya. Meron na ngayong bumabati sa kanya. May nagbibigay na ng atensyon sa kanya na hindi mo binibigay. Ano mangyayari? Mabubuksan ng pintuan sa infidelity. Vice versa. Ganon din po yon. Kaya lagi ko ina-example dito yung carpooling eh. Kasi uso yung carpool, makikisakay. Magkatabi kayo sa upuan. Lahat ng problema sa bahay na na-experience, ang unang nagtatanong yung carpool. O bakit malungkot ka na naman ngayon? Nag-away na naman bang kayo ni ganito? At syempre, sasabihin, oo, hindi kami magkaintindihan. Katampuhan na naman kami. O yan, tapos may patapik-tapik na sa balikat, may pahimas-himas na, nagiging physical na. Kalaunan, sila ng dalawa. Kasi silang nag-uusap, mas maraming oras ng carpool. Paghatid at pag-uwi, kasabay. So ano nangyayari? Wala na. Kaya, huwag mong hahayaang mawalan ka ng atensyon sa iyong asawa. Dahil pag nawalan ka ng atensyon, maaaring humanap ng atensyon sa iba. Tama? At kapag nasanay na yan, na nagbibigay ng atensyon sa iba, dahil may nagbibigay ng atensyon sa kanya, ang susunod na mangyayari dyan, communication breakdown. Yan. Hindi na yan masaya pag kausap ka kasi meron na nagpapasaya sa kanya. Mas masaya na yan sa trabaho kasi nandun yung nagpapasaya, hindi na sa bahay. Pag nasa bahay, aburido. Pag nasa bahay, dabog ng dabog. Pag nasa bahay, laging nasa banyo, may ka-text, may kausap. So, hindi na ikaw ang sentro ng pakikipagkwentuhan. And a lack of attention hampers effective communication. It diminishes the sharing of thoughts, the sharing of feelings, and important information, ultimately eroding the foundation of a healthy relationship. Mga kapatid, the absence of meaningful dialogue can lead to misunderstanding and resentment. Ano susunod dyan? Magkakaroon ng tinatawag na emotional distance. So, hindi na kayo nag-uusap physical, verbal, hindi na kayo nagkakaintindihan, pati ang mga emosyon lalayo. Beyond losing the connection, persistent neglect can create emotional distance. Partners may become emotionally detached, making it challenging to empathize with each other's experiences and share in moments of joy or sorrow. Ano ibig sabihin? Pag merong nangyari sa trabaho, nagkwento ka sa asawa mo, sasabihin ng asawa mo, baka naman ikaw may kasalanan. Hindi ba? O kung may victory man, sabihin mo, na-promote ako, sa halip na ikasaya, wala na. Because emotionally distant, wala lang sa kanya yan. Nagiging very insensitive na sa lahat ng nangyayari dahil yan sa kawalan ng atensyon. Kaya mga kapatid, hindi po tayo nagbibiroan lang dito, mahalaga po itong dinidiscuss natin. If you want to maintain a happy relationship with your spouse, iwasan nyo ang isang bagay na ito, ang makalimutan ninyo na magbigay ng atensyon. Lahat po tayong tao, kailangan natin yan.
Aminin man natin o hindi, we long for attention. At kapag hindi natin ito naibigay, ayan po ang mangyayari. You will lose the connection, you will become insensitive, you will have poor self-esteem and self-worth, you will lack the intimacy, you will become vulnerable sa infidelity, magkakaroon ng communication breakdowns, at magiging emotionally distant. Pangwalo, it will increase conflict. Pag nangyayari na yung mga nasa ibabaw, lagi na kayong mag-aaway. Kung mag-uusap man kayo, ang pag-uusapan na lang ninyo, bills. Ang pag-uusapan na lang ninyo, gastos. Ang pag-uusapan na lang ninyo ay mga bayarin. Huwag na lang kayong mag-away. Tandaan po ninyo, neglect can fuel frustration and discontent, escalating minor issues into major conflicts. Kapag yung alit-lit laman ng bagay na pinag-uusapan nyo hahantong sa malaki, isa lang ibig sabihin nun, marami na kayong baggages. Marami na kayong mga pasan-pasan na iniipon. At yun po, anytime pwedeng sumabog, nahahantong sa paghihiwalay. Tandaan na unaddressed needs and unmet expectations may give rise to arguments, may give rise to creating a toxic environment. Over time, the accumulation of toxic, unresolved conflicts can strain the relationship to a breaking point. Magugulat ka na lang, tigilan na natin to. Maghiwalay na tayo. At yun na po ang pinakamasakit. Saan nagmula? Lack of attention in relationships. At pangsyam, alam niyo po ba na ang lack of attention can impact on mental health? Prolonged lack of attention can take a toll on mental well-being. Hindi po lahat ng tao kayang pumasa ng mga mabibigat na problema. May kanya-kanya tayong level of stress. May kanya-kanya tayong capacity to handle the stress of life. At may mga tao na madaling sumuko pagdating sa mga problem. Yung constant neglect, yung lack of attention, prolonged lack of attention, it can take a toll on one's mental health. The ignored partner may experience the feelings of loneliness, anxiety, and even depression. Tandaan po ninyo, mental health struggles can further exacerbate relationship challenges, creating a cycle of negativity that is difficult to break. Kaya, mahalagang atensyon. Minsan, kapag gumawa na ng hindi maganda yung ating mahal sa buhay, dumating na sa breaking point, saan natin marirealize? Sana binigyan ko siya ng oras. Sana hindi ako nagwalang bahala. Sana naging mas close pa ako sa kanya. Yun yung maraming sana. At alam niyo po mga kapatid, minsan, yung maraming sana na yon ay huli na. Amen? At panghuli, 10, diminish relationship satisfaction. Yung lack of attention will lead to diminished relationship satisfaction. At ito ang pinakamalungkot. Maraming mag-asawa ang nagsasama pero hindi na satisfied sa relationship. Nandun sa relationship, dahil nahihiya na lang sila sa mga kaibigan, nahihiya na lang sila sa mga mahal sa buhay, kaya napakarami po hiwalay na ayaw pa nilang ipagsabi sa iba kasi nahihiya sila Marami po ay hindi na satisfied sa relationship, pinipilit pa nilang magsama sa isang bahay pero hindi na naman sila nag-uusap, hindi na nagtatabi, hindi na po naglilingkuran sa isa't isa, wala na po yung pag-ibig, pero dahil lang sa hiya, kaya sila nagsasama. At ito po'y dahil sa kawalan ng atensyon. Now, kung nandito ka ngayon, may pag-asa pa ba yan? Kung nandyan ka sa mga sitwasyon na yan, na yung 10 palatandaan at epekto ng lack of attention sa relationship ay na-experience mo na, may pag-asa pa ba yan? Well, kung anong pinagmulan, dun ka rin naman babalik. Kung anong epekto, tingnan mo kung ano ang cause ng effect. Ano ba yung cause? Kung ito ay bunga ng kawalang atensyon, ang pwede ko lang ipayo sa iyo ngayon ay magbigay ka ng atensyon. Who knows?
baka bumalik at mawala ang mga epekto ng kawalan ng atensyon. Amen? Diba? So, yung mga nasa boyfriend, girlfriend relationship pa lang at nararamdaman mo na yung mga bagay na yan, nasa iyo ngayon ang burden of proof. Baka ikaw ang kailangan magbigay ng atensyon. Tandaan po ninyo, huwag po tayong umasa na tatanggap tayo gayong hindi tayo nagbibigay. So, subukan natin. Tayo ang magbigay. Tayo ang magbigay ng inaasahan nating tatanggapin. Ngayon, you may experience disappointment kasi hindi mo agad tinanggap. But then, at least, wala kang pananagutan dahil sinubok mo na ibigay yung inaasahan mo o yung hinihingi sa'yo at yung requirements ng isang magandang relationship. Give attention. Amen? So, ngayon, pumunta tayo sa pang-7. Naalala niyo ba yung pang-6? Ano po? Ang pang-6, kanina na ating pinag-uusapan, mismanaging your time will damage your marriage. Yung number 6 na po, mismanaging your time. Ngayon, pumunta na tayo sa pang-7. 10, common mistakes that most of us usually make in marriage. Number 7, wrong expectations and goals will damage your marriage. Ayan. Ito po ay basic din ito eh. Ito yung nilagay natin sa pang-7. Maling ekspektasyon, maling goal ay magdadamage ng relationship. Kaya nga lagi kong pinapaalala kanina, ang goal ng marriage is not your happiness. Many couples enter marriage with unstated expectation. Yung hindi niya sinabi. Hindi naman niya ipinaalam sa kanyang asawa na, ito inaasahan ko sa relationship, ha? So, if a man's expectation is that his wife will stay home, keep house, and care for the children, but her expectation is to have a successful career, conflict is ahead. Kung hindi ganun yung ini-expect ng misis niya, dahil ang ini-expect ng misis niya, magtatrabaho rin siya, may career din siya na i-workout at gusto niya rin magtagumpay sa kanyang career. Yung mga expectations na yon, pagpasok ninyo sa pag-asawa, magbabanggaan ngayon. Tapos may mga expectations na first year pa lang, kailangan may mabuntis ka na, magkaanak na tayo. Yung babae, hindi pa ready para sa ganoon. So yung mga expectations na ganoon, na hindi na nami-meet, magdadamage yan sa relationship. If a wife expects that her new husband will make a pile of money so that they can move up in the world and enjoy the life, but his expectation is to live simple and give the rest to to help the family, yung kanyang pamilya na pinanggalingan, magiging conflict yan. Ang expectation ng asawa, 1, 2, 3 buwan lang silang titira sa biyanan and then lilipat na sila, mangungupahan o kaya ibibili ng bahay. Tapos hindi nangyari, it will damage the marriage. The solution is to talk about expectations and the mutual understanding to establish biblical goals for marriage and putting career success over marital success is a wrong goal in life. Tandaan po ninyo, putting career success over marital success, hindi tamang goal yan. Dahil maaaring magtagumpay ka sa iyong career, magtagumpay ka sa hanap buhay, pero failure naman ang marriage mo, anong mangyayari? Ano yun? Nga. So, living to impress others by getting a bigger and nicer house, newer and more expensive cars, or accumulating more stuff is a wrong goal. Tandaan po ninyo, kung meron ka man at matagumpay ka sa negosyo, matagumpay ka sa pagkita ng pera, wala ka namang oras sa asawa mo. Buryong na yung asawa mo dahil hindi mo binibigyan ng oras. Tapos yung pera, hindi mo man lang mapahipo yung misis mo. Gustong bumili ng isang lipstick, hindi man lang makabili ng lipstick dahil hindi mo binibigyan ng pera. Anong klase yon? Hindi ito magbibuild ng magandang relationship. Tama?
Anong paalala ng Panginoon dyan? Paalala ni Pablo kay Timoteo, "For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. Those who want to get rich fall into temptation and a trap, and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction." Yan ang sabi ni Pablo kay Timoteo eh. Yung wala nang inisip kundi yung pag-asenso, walang inisip kundi yung pag-igi ng buhay, walang inisip kundi yung career, mapapahamak ang kanyang buhay at ang kanyang relationship sa kanyang asawa. Sabi nga dyan "For the love of money is a root of all kinds of evil. And some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs." Kitang-kita naman natin yan sa panahon natin ngayon eh. Na para bang kapag nag-asawa, ang goal na lang ay magpayaman, kumita ng pera, paano mo manunurture ang relationship at the same time? So, dito nga po, ipinakita rin ng Panginoong Hesukristo na huwag nating habulin yung mga hinahabol ng mga pagans. Kundi si Jesus mismo stated what our goal should be. At ano yung goal daw natin? Matthew 6:33, "Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you." Every couple needs to talk about the work out what that looks like in terms of time management and financial management. It is not a once for life discussion, kundi seeking first God's kingdom and His righteousness will look different at a different phases of marriage. But that should be a couple's overarching goal at every phase of marriage. Tandaan, our goal in life is not our happiness, but the glory of God. Amen? Yan po ang pangpito. Now, pangwalo. Anong oras na ba? Pangpito o pangwalo, worldliness will damage your marriage. Tandaan po natin, to be worldly is to adopt the world's values. To adopt the world's values, the world's goal, and ways that oppose the values of God. Yun po yung tinatawag na being worldly. So, worldliness seeps into the cracks of your life when you are not looking. So, be on guard. Worldliness will damage your marriage. Ano madalas sinasabi ng mundo? Sasabihin ng mundo, marriage is to make you happy. If your marriage is not making you happy, you should divorce and go find someone else who will make you happy. Yan ang mundo eh. Pag masaya ka, go. Pag kung hindi ka na masaya, iwanan mo na. But then again, ulitin ko, happiness is not the goal of marriage. God's glory is the goal. Po? God says your lifelong marriage is to bring me glory by reflecting the relationships between Christ and the church. Po? Our marriage should reflect the relationship of Christ to His church. Kaya, tingnan nyo buhay nyo mga kapatid. Or rather, tingnan natin ang buhay natin. Masyado na bang makamundo ang takbo ng ating buhay? Na minsan, yung mga bagay na maka-Diyos, wala na tayong oras. Wala na tayong panahon. Tingnan nyo po yung 24 hours ninyo. Meron pa bang parte ang Diyos sa ating buhay? May parte pa ba ang salita ng Diyos sa ating mga buhay? O sa ating mga buhay, puro pagkita na lang ng pera at sarili na lang nating kaligayahan. Tandaan niyo mga kapatid, you cannot sustain your happiness. You cannot sustain your happiness. Napakadali nating magsawa. Yung bagong uso ngayon, bukas makalawa, laos na. Kaya kung hindi ka nakaangkla sa salita ng Diyos, maghahabol at maghahabol ka ng laging bago.
Hahabol ka ng bagong relationship, hahabol ka ng bagong magpapasaya sa'yo, at ito ang gusto ng mundo. Kaya yung iba, kung magpalit ng relationship, parang gano'n na lang kabilis magpalit ng kursensilyo eh. No? Alam niyo ba yung kursensilyo? No? Kung magpalit ng relationship, parang nagpapalit lang ng salawal. Dahil, pag hindi na masaya, hanap ng iba. Mga kapatid, hindi ganon ang goal ng marriage. The goal of marriage is to bring God glory. Amen? So, panghuli na po tayo, pang-siyam. Drifting from the Lord will damage your marriage. Tandaan po ninyo, kapag ang tatay na dati namang nagsisimba ay hindi na nagsisimba, red flag na yon. Kapag yung nanay na nagyayakag sa kanyang mga anak na magsimba ay kinatatamara na ang pagsisimba, red flag na yon. Kapag kayong mag-asawa na nagkakilala sa simbahan, na naglilingkod sa simbahan, tapos ngayon kinatatamaran nyo na, red flag na yon. Tandaan po ninyo, drifting from the Lord will damage your marriage. Kaya nga, triangle yan eh. Mga kapatid, di ba triangle? Yan po ang paglalarawan sa marriage eh. Marriage is like a triangle with God at the top and the couple at both lower corners. As the couple moves upward, closer to the Lord, they grow closer to one another. Pero subukan yung lumayo sa Diyos, lumayo sa gawain ng Panginoon, lumayo sa kanyang mga salita, lalo kayong lalayo sa isa't isa. Kalaunan, magsisigawan na kayo kasi malayo na kayo, hindi na kayo magkarinigan. At ang inyong mga relasyon, puro na lang sigawan. If they go in the opposite direction, they grow more distant from one another. As each partner grows in the fruit of the Spirit, written in Galatians 5:22-23, they will grow closer to one another. Since all of those qualities have a relational dimension. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Yun ang fruit ng Spirit. Kaya the more you become closer to the Lord, the more you will grow the fruit of Spirit in you. Amen? Ngayon, on the other hand, ano naman yung bunga ng flesh? The deeds of the flesh in Galatians 5:19-21 include immorality, strife, jealousy, anger, drunkenness, damage, and destroys loving relationship. Kaya ang sabi ni Pablo, be on guard. Walk with the Lord. And the antidote of all these dangers can only be found in the Word of God. Balikan natin uli ang talata, Ephesians 5:15-17. Anong sabi? Be careful then how you live, not as unwise, but as wise. Mamuhay kayo na matalino at hindi bobo. Matalino at hindi mangmang. Make the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Amen? Ano po ang sabi ng Proverbs 2:6? For the Lord gives wisdom, from His mouth come knowledge and understanding. Tandaan po ninyo, kung nangangailangan kayo ng karunungan sa Diyos, humingi. Ang salita ng Diyos sapat para sa ating mga pangangailangang espiritual. At higit na sapat din sa ating pangangailangan para magtagumpay sa buhay pag-aasawa. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcome niyo po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.